Pilitin ang Ukraine sumunod sa utos ni Putin, ibalik ang Russia sa pandaigdigang ekonomiya at gumawa ng bagong alyansa na kasali ang Russia kung tatanggihan ng Europa ang pagbabalik ni Putin sa G7. Ang Europa at Ukraine ngayon ay nagulat sa pinakahuling mungkahi ni Donald Trump. Ipinasa ng administrasyon ng presidente ng Estados Unidos sa kanilang mga kasamahang Europeo ang ilang mga lihim na dokumento. Bawat isa ay isang pahina na naglalaman ng kanilang pananaw sa muling pagbangon ng Ukraine at pagbabalik ng Russia sa pandaigdigang ekonomiya. Nagdulot ng matinding pagtatalo sa negotiating table ang mga mungkahing hakbang sa pagitan ng Amerika at mga tradisyonal na kaalyado nito sa Europa. Ang resulta ay maaaring lubos na baguhin ang ekonomikong mapa ng kontinente. Dahil sa pahayag na ito, sinasabi ni Trump na ang Estados Unidos ay magsasanib puwersa sa isang pandaigdigang ekonomikong alyansa kasama ang Rusya, India at China. Ngayong Disyembre 13, magpupulong ang mga negosyador mula Amerika, Europa at Ukraine para talakayin ang bagong mungkahi ni Trump. Sa parehong panahon, inamin ng kampo ni Trump na ang kasalukuyang planong pangkapayapaan ay hindi nag-uutos sa Rusya na iurong ang mga tropa sa Donbas, kundi Ukraine lang ang inaatasan. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami naglalathala ng mainit na balita habang dumarating. Nagbigay ang administrasyon ni Donald Trump sa mga Europeo ng dokumentong nagpapakitang layunin ng Estados Unidos na makipaglapit sa Russia at putulin ang ugnayan sa Ukraine at Europa. At para mas maintindihan ang laki ng problema, ayon sa ulat ng politiko, iniisip ng Estados Unidos ang ideya ng paglikha ng alternatibo sa G7 na kasama ang Russia kung sakaling tutol ang Europa. Sa administrasyon ni Trump, pinag-uusapan ang isang estratehikong inisyatiba para sa paglikha ng bagong internasyonal na pormasyon, ang tinatawag na Key 5. Sa grupong ito, ayon sa konsepto, dapat mapasama ang Estados Unidos, China, Rusya, India at Hapon. Ipinapalagay na ang grupong ito ay maaaring maging kakumpetensya ng G7, ang club ng mga pangunahing industrialisadong bansa, na inalisa ng Rusya noong 2014. Sinasabi ng kampo ni Trump na gumawa tayo ng bagong alyansa sa mga hindi malilinis na Ruso laban sa mga Europeo, kaya nagpadala si Trump ng dagdag na mensahe sa mga Europeo. Ang plano ng Estados Unidos ay nasa mga kalakip ng kasalukuyang mungkahi para sa kapayapaan na hindi pampubliko. Noong Disyembre 13 pa lang, alam ng kailangan ng pagpupulong ng mga Europeo, Ukranyano at Amerikano para talakayin ang inisyatibang ito. At heto na, ayon sa mga dokumento, layunin ng mga kumpanyang pinansyal sa Amerika at iba pang negosyo na gamitin ang halos $200 bilyong ng nakapirming ari-arian ng Russia para sa mga proyekto sa Ukranya. Kasama rito ang pagtatayo ng isang malaking bagong data center na gagamit ng kuryente mula sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant na kasalukuyang okupado ng mga tropang Ruso. Pero hindi pa ito ang pinakanakakagulat na aplikasyon na isinulat ngayon ng Wall Street Journal. Ipinakita ang pangkalahatang plano ng Estados Unidos para mailabas ang ekonomiyang Ruso mula sa krisis na kinabibilangan ng pamumuhunan ng mga kumpanyang Amerikano sa mga estratehikong sektor. Mula sa pagkuha ng bihirang elemento, pagbabarena ng langis sa Arctic, hanggang sa pagpapanumbalik ng daloy ng langis at gas ng Russia patungong kanlurang Europa at iba pang bahagi ng mundo. Ilang opisyal ng Europa na nakabasa ng mga dokumento ay nagsabing hindi sila tiyak kung dapat seryosohin ang ilang mungkahi ng Estados Unidos. At isang opisyal ang naghambing ng mga ito sa pananaw ni Pangulong Trump tungkol sa pagtatayo ng mga complex na parang Riviera sa Gaza Strip. Isa pa na tumutukoy sa mga kasunduang enerhiya ng Amerika at Russia ay nagsabing parang ekonomikal na bersyon ito ng 1,945 conference kung saan hinati ng mga nagwagi sa ikalawang digmaang pandaigdig ang Europa. Noong Disyembre 10, matapos ang tawag sa telepono, tinalakay ni Trump ang proseso ng kapayapaan kasama sina Pangulong Emmanuel Macron, Chancellor Friedrich Merz at punong ministro Keir Starmer. Noong Miyerkules, sinabi ni Trump na pinag-iisipan niyang dumalo sa pagpupulong sa Europa ngayong weekend.
Ang mga mungkahi ni Trump ay tunog, hindi kapani-paniwala at kakaiba. Ang Europa, na simula ng salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2022 ay nagsikap na talikuran ang paggamit ng gas mula sa Russia para nga mawalan ng reserbang militar ang Kremlin at mabawasan ang sariling pagdepende sa isang estratehikong kalaban. Malabong gusto nilang muling bumili ng enerhiya sa Russia pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Gusto ng mga opisyal ng Europa na gamitin ang parehong mga nakapirming pera ng Russia na nakaimbak sa mga institusyong Europeo para magbigay ng pautang sa Ukraine. At ito ang mas nakakagulat pa. Ang banggaan sa mesa ng negosasyon ngayon ay hindi na lang tungkol sa issue ng teritoryo sa Ukraine, kundi mas madalas ay tungkol na rin sa negosyo. Nakakagulat, pinagsasama nito ang Russia at Estados Unidos sa isang alyansa laban sa Ukraine at Europa. Ngayon, nililinaw ng pamahalaan ng Alemanya na ipinagbabawal ng mga parusang Europeo ang anumang gawain o pagpupondo sa pagkukumpuni o muling paggamit ng Nord Stream gas pipeline. Iginiit ni Trump na dapat muling buhayin ang ganitong negosyo. At sa totoo lang, baliwala na lang daw na ang mga mababangis na Ruso ang nagsimula ng pinakamalaking digmaan sa ika-21 siglo. Nababahala ang mga opisyal ng Europa na baka bigyan ng Amerika ng pagkakataon ang Russia na mapabilis ang paglago ng ekonomiya at mapalakas ang militar nito. At ngayon, ganito talaga ang itsura ng lahat, na parang si Trump, alam mo yon, nagmamadaling iligtas si Diktador Putin. Ang totoo niyan, ayon sa bagong pagsusuri ng kanluraning ahensya ng intelihensya, teknikal na nasa resesyon ang Russia nitong nakaraang 6 na buwan. Ang mga suliranin sa pamamahala ng ekonomiyang militar at sabayang pagkontrol ng presyo ay nagdudulot ng panganib sa sektor ng bangko nito. Ibig sabihin, ngayon ang tamang panahon para dagdagan ang presyon sa Russia dahil ang tinatawag nilang reserba at kapasidad ay lubos nang naubos. Sa nakalipas na 6 na buwan, tuloy-tuloy ang nararanasang resesyon. Pinili ni Trump na iligtas ang Russia, mag-invest doon, at iligtas ang ekonomiya. Pero mukhang pera lang ang mahalaga sa mga Amerikano ngayon. Kung mananaig ang pananaw ng mga Amerikano, mawawalang saysay ang sariling plano ng Europa na suportahan ang gobyerno ng Ukraine sa panahon ng digmaan at lalo pang titibay ang ekonomikong pag-iisa ng Russia. Ayon sa mga Amerikanong opisyal na kasali sa negosasyon, mabilis mauubos ang mga nakapirming pondo sa estilong Europa at mabilis magagastos ang mga ari-arian ng Russia. Ang Washington naman ay mag-iimbitang mga pinuno ng Wall Street at bilyonaryo mula sa pribadong investment fund para mamuhunan ng pera ng Russia at palakihin ang pondong maipupuhunan. Sinabi ng isang opisyal ng Amerika na sa ilalim ng pamahalaan ng Estados Unidos, posibleng lumago ang pondong ito hanggang $800 bilyong. Pero dito, maaari ring idagdag agad na baka hindi rin ito lumago. Pero may mga palatandaan na ang paraan ng mga Amerikano ay maaaring sa kasamaang palad mangibabaw. Noong Miyerkules, sinabi ni Presidente Vladimir Zelensky ng Ukraine na nagkaroon siya ng produktibong pag-uusap kasama si Larry Fink, Chief Executive Officer ng BlackRock. Siya mismo ang kinakausap ni Trump tungkol sa muling pagpapatayo ng Ukraine at pagbabalik ng Russia sa pandaigdigang ekonomiya. Kahapon ko ito ikinuwento. At ngayon, tinitingnan ng negotiation group ng United States ang magkasanib na gawaing pang-ekonomiya at ugnayang enerhiya bilang pundasyon ng kanilang filosofiya na negosyo kapalit ng kapayapaan. Halimbawa, ang mga Ukrainian data center na balak itayo balang araw sa Ukraine ay kukuha ng kuryente mula sa sinakop ng Russia na Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Pero sabi ni Trump, parang bakit hindi natin ilagay ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant sa ilalim ng pamamahala ng United States? At alam mo, nakakapanlumo talaga ang mga ganitong balita. Ang kasalukuyang mga transatlantikong debate, sa totoo lang ay binabaligtad ang halos kalahating siglong pulisya ng United States at Europa tungkol sa Moscow. Tingnan ninyo ito. Mula kay Ronald Reagan hanggang kay Donald Trump sa unang termino niya, pinilit ng mga presidente ng United States ang mga kaalyadong Europeo na tanggihan ang gas at langis mula Russia. Ngayon, nananawagan si Trump na muling bumili ng gas at langis mula sa Russia. Pero ang Europa naman, sa kabaligtaran, sa lahat ng mga nakaraang taon ay sumunod sa isang pulisya na tinatawag na pagbabago sa pamamagitan ng kalakalan. Ang paniniwalang ang ekonomikong relasyon ng kanluran at Moscow ay pipigil sa Kremlin na magsimula ng digmaan
at magpapalaganap ng demokrasya sa Russia. Si Trump sa kanyang ikalawang termino ay gumagawa rin ng kaparehong taya, ngunit hindi inaasahan ng kanyang administrasyon na magiging demokratikong estado ang Russia. Ibig sabihin, nagkapalit lang ng papel ang Estados Unidos at Europa, at ang sunod-sunod na shuttle diplomacy at summit nitong mga linggo ay nagpapakitang malapit nang matapos ang diskusyon. Alam na sina Steve Witkoff, sugo ni Trump sa Russia, at Jared Kushner, manugang niya, ay kumukonsulta sa mga pangunahing pinununo ng Wall Street para pag-usapan kung paano muling itatayo ang ekonomiya ng Ukraine. Madalas bisitahin ng pangunahing negosyador ng Ukraine, si Rostem Umerov, ang marangyang mansyon ni Steve Witkoff sa Miami. Ngayon, nakausap ng mga lider ng Europa si Steve Witkoff sa telepono. Magkikita sila sa Paris ngayong weekend at sa Lunes ay magkikita uli sa Berlin. Noong nakaraang linggo, sina Witkoff at Kushner ay naglaan ng oras kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia at iginiit na dapat ipakita ng Russia ang kahandaang tapusin ang digmaan sa diplomasya. Hindi pa niya napapakinabangan ang mga benepisyo ng pagtanggal ng parusa at pamumuhunan mula sa kasunduang pangkapayapaan. At sa huli, magdadagdag ako ng ilang salita tungkol sa kung ano ang malakas na pinag-uusapan. Ang pinakamalakas dahil ito, alam mo, ay parang isang laro sa likod ng entablado. Ayon sa Financial Times, ang peace plan ni Trump ay hindi hinihingi na paatrasin ng Russia ang tropa sa Donbas, kundi Ukraine lang. Iminumungkahi ang paggawa ng demilitarisadong buffer zone sa hilaga ng Donetsk Oblast at pag-alis ng sandatahang lakas ng Ukraine. Naniniwala si Zelensky na pansamantalang pagyeyelo lang ito ng digmaan at hinihikayat ng mga Amerikano ang Ukraine na pumayag sa palitan ng teritoryo na sa tingin nila'y di maiiwasan. At lahat ng ito ay tinatakpan ng pagpapakita ng malasakit sa kapayapaan. Sa totoo lang, nakaplano na ang mga business deal ni Trump at ang matigas na Ukraine ay sagabal lang sa kanila. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para updated sa bagong episodes. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang episode at mahalaga sa inyo ang aking ginagawa, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakasulat na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa suporta. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.